loves! Welcome back to another vlog. Kakauwi ko lang dito sa bahay. Galing ako sa Costco. Hindi na ako nag-vlog sa Costco mga kalalas. Nagmamadali ako kanina. Nakisabay ako kay Papa Dib kasi yung way niya papunta sa work is madadaanan niya ang Costco kaya nagpa-drop off na ako doon. And then, saglit lang naman ako. Share ko lang sa inyo yung nabili natin sa Costco. Bumili ako nitong matagal ko na itong tinitignan before. And finally, ngayon, sabi ko, gusto ko siyang bilhin. So, ito yung pang hot pot. Beef to. So, mura lang siya sa Costco. So, meron na siyang dalawang portion dyan. Pwede nyo siyang gawing, pwede nyo siyang i-fry, ilagay sa soup. Ganon. Yung mga ganong recipe ba. Tapos, meron lang side dish na gulay. Masarap na siya. Nabili ko na siya finally. And, nakabili na rin ako ng ating olive oil kasi naubusan kami. Naubusan din kami ng maple syrup, kaya bumili na rin ako. And, may nag-order sa akin ito. Medyo mabigat na yung aking mga daldala, kaya sa susunod ko na lang siya bibilihin. Ayan, maple syrup. And, may mga nag-order ng Dubai chocolate sa akin. Ito yung mabenta, kasi mas, mas mura. Ayan. Hindi ko pa to na-try. Gusto ko siyang i-try one day and I'll let you know kung masarap ba siya o hindi. But, meron silang bago sa Costco. Ipopost ko na lang sa Facebook page ko yung mga bago na nakita ko na baka magustuhan nyo. So, this is just the fun part. Dubai cones. So, gusto ko siyang i-try. So, walang nag-order nito. Gusto ko lang siya i-try para mapakita sa inyo kung masarap ba siya o hindi. Let's see. Oh, ganito itsura niya. Hindi ako mahilig sa matamis, pero sana masarap to. Parang ang problema lang dito, mga kalalabs, is kung, ang tag dito kung masyado siyang naaalog, baka matanggal yung chocolate niya. Ayan, so meron siyang chocolate na ganyan. Try ko siya. Okay. Hindi siya masyadong matamis. Creamy. So, sa taas, siya, chocolate. And then, sa ilalim, hindi ko alam kung dark chocolate or white chocolate din yung ito. Yung nasa ilalim niya. Okay. So, yung taas is chocolate na yung regular. And then, yung sa ilalim is pistachio na cream. Okay siya. Masarap siya. And, masarap siya kasi yung sa, yung sa cone. Meron siyang extra crunchiness. Masarap siya. Magustuhan ito ni Nicole. Merong magiging masaya for today's video. Alam niyo na, si Nicole na yun. Okay, next naman. Mabigat yung mga pinamili ko today. Bumili ako ng avocado. We love avocado. Tapos, mixed berries. Naubusan na kami ni Papa Dib ng berries namin. Kaya, bumili na rin ako. And then, bumili ako ng dalawang, tray ng itlog. Kasi, lagi ako nauubusan. Mine's well. Bili na ako ng dalawa. Para hindi ako balik-balik ng Costco. Bibili lang ng itlog. Tapos, itlog lang yung bibilhin mo kung ano na yung nadampot mo. Pasaway ang Costco na yan. Yung bibilhin ko lang talaga sana, avocado, itlog, at saka itong maple syrup, tsaka itong honey. Kung ano-ano na yung nadampot ko. But that's okay. We need it. So, lahat to mga kalalabs is nasa 164 Canadian dollars. May nabasa pala akong comment, nagtatanong siya kung mura ba ang grocery sa Canada. Hindi po siya ganun kamura. Depende kung saan kayo mag-grocery. So, ako kasi,
iba-ibang grocery yung pinupuntahan ko. Minsan, Asian grocery like T&T, meron tayong IGA, City Market, Korean grocery store. Sometimes yung regular na grocery store, yung yung parang hindi siya ganun kalaking company. Alam mo yon. So, nag-check ako kung saan ako makakamura. So, pagdating sa karne, I feel like mura sa Costco kasi bulk siya. SNR, ayan, let's say SNR sa Canada, ay sa Pinas. Yung SNR nyo dyan is parang Costco. So, kung bibili, mahal siya, kasi malalaking, alam mo, malaking portion. Kaya siya mahal. Pero matagal nyo na siyang magagamit. Yung mga dito, yung mga nabibili ko pag, especially sa itlog, kunyari sa itlog, sa isang buwan, 2 or 4 na tray, yung apat ba? Apat. This is third. Third. So, pangatlo, sa isang buwan, 3, or sa isang buwan, 2, or something like that, yung nauubos. Ngayon, kasi bumili ako ng 2 para hindi na ako balik-balik ng Costco. Kaya, and then ito yung madalas kong kinakain pag breakfast. 2 itlog. Yung mga ganito, matagal mo na rin siyang makakain. Pero, sa mga ganitong klase, kailangan ubusin mo kaagad kasi mabubulok siya kung hindi mo siya uubusin or kakainin right away. So, itong mga to, itong avocado na to, meron pang matitigas dito. So, yung malambot, yun na yung unahin mong kainin para hindi ka mabulukan at hindi masayang yung pera mo. Hindi ako madalas mag-stock ng maraming gulay dito sa bahay kasi madali siyang masira. So, sometimes punta ako ng IGA, City Market. Depende ko ano yung lulutuin ko na ulam, ganyan. So, ayun. Ganyan din sa Pinas is mahal din ang bilihin dyan and mahal din dito. And 100% yan. So, kailangan mo lang talagang mag-budget ng matindi. Alamin mo kung ano yung mga binibili mo, ano yung, alam mo yun, yung kailangan mo talaga. So, yeah. Budget is the key para hindi tayo masyadong gumastos ng bongga sa grocery. Pero kami kasi, or ako, sa totoo lang, hindi ako matipid sa pagkain. Basta gusto ko siya, bibilhin ko siya, mahal man yan o mura, bibilhin ko siya kasi you only live once. So, you don't know what life bring you. Ano daw? What's life bring you? Yung bang alam mo yun? Kasi natutunan ko yan na pag mayroon kang gustong kainin at mayroon ka namang pambili, just eat it. Alam mo yun? Huwag mong tipirin yung sarili mo sa pagkain. Ako matipid ako sa ibang bagay, pero sa pagkain, maano ako, like, go ako. Hindi ako pwede magtipid sa pagkain kasi we need it eh. We need the food. Especially healthy food, ganyan. Piliin nyo din naman yung kakainin nyo, no? Huwag yung gusto yung pagkain pero chichirya lahat or fast food. Hindi naman maganda yon. Health is wealth. Yun yung importante. Kaya kailangan piliin nyo kung ano yung kinakain nyo. Pwede yung kumain ng chocolate, pero wag nyo naman kainin yung buong chocolate na isang bag na ganito. Kasi, syempre, madadiabetes kayo, diba? Tikim-tikim, ganyan. Kita nyo, ako, tinikman ko lang ng isa. Pwede pa akong umisa mamaya, pero hindi ko siya kakain na parang Kasi, i-check nyo yung mga ingredients dito, i-check nyo kung ilang calories, ilang ganito, ganyan, diba? Basta, masarap ito. Try nyo din. Meron pang isa nito na bar naman siya. Same brand. Ito, hindi ko pa siya na-try. Gusto ko siyang i-try. Gusto ko siyang buksan, yung isa. And then we will try it. Kung anong mas masarap. Alam niyo, buksan ko tong isa. Try natin. Okay. So, ganito itsura niya. I-compare natin dun sa isa yung kung masarap ba din ba to or what. Oh, malaki to. Ganito itsura. Yung isa kasi maliit. Medyo lasang, mas creamier. Okay. Same lang sila ng tamis. Pero yung isa kasi meron siyang crunchy na nakakagat mo.
Pero ito, very ano lang siya, smooth. Smooth lang siya. Okay. I think para silang masarap. Para sa akin. Meron daw meron daw benta sa Costco, yung nakabox yata, yun yung pinakamatamis daw. Pero ito at saka to, okay lang naman sila. Para sa akin, as a person na hindi mahilig sa matamis. Okay. Bili na kayo ng ganito. Dubai chocolate and then this one. If ever. Okay, put away ko lang yung mga pinamili ko baka kasi maano na sila. At saka, yung mixed berries ko lagay ko sa container para madali siyang magamit. Kasi, pag nakaganito siya, hindi siya maganda. Kailangan nasa container. Hapon na mga kalalabs, luto na tayo ng pagkain ni Nicole. Kasi hindi ko alam kung sasama ba ako kay Papa Dave. Meron siyang event hindi naman yung event, yung parang siya, get together. Siya yung pangalan nito, get together ng mga kliyente nung namin, yung money coach ang tawag. So, nag-invite sila na yung mga kliyente nila pumunta doon sa event na yun. Parang anniversary or something, or get together. Nahiya kasi ako, hindi ko alam kung ano. Pero magluluto na ako ng maaga, baka maiba yung isip ko na sumama. Kasi nakakahiya naman kay Papa Dave. So, lulutuin ko na to. Tapos, after kong lutuin tong chicken, fried chicken to mga kalalabs, yung natira sa request ni Nicole nung nakaraan. Prito ko siya. Gagawin ko na rin siya ng mushroom gravy. I-share ko na rin sa inyo kung paano ko gawin yung mushroom gravy natin. Kasi, nung gumawa ako ng turkey, hindi ko na i-share sa inyo kung paano. And then, may nag-request kung pwede daw i-share ko yung mushroom gravy. Madali lang naman yun. You don't need mushroom or fresh mushroom. Kahit yung lang. Basta ipakita ko na lang saglit. Para din. Makagawa kayo. Napakadali lang naman. Magandang pang sa Christmas. Kung ang handa nyo mga fried chicken, ganyan. Mga lechon, ganyan. Steak, di ba? Ayan. Inaano ko lang sa flour tong cornstarch pala to, hindi to flour. Nilagyan ko siya ng paprika para magkaroon ng kulay. Minamadali ko na naman yung sarili ko para makapag-ready. Ay. Hindi na natapos yung trabaho ko mga kalalas. Grabe na ito. Ay, by the way pala, nung nagprito ako nung fried chicken, na disgrasya pala ako. Natalsikan ako. Buti na lang, hindi sa mata ko dito sa may noo ko. Nasugat siya. Pakita ko. Ayan Kita nyo ba yan? Ay, ang sakit. Ang hapde. Buti na lang, nakaiwas ako bigla. Kung hindi, bulag ako, And then sabi ni Papa Dave, I should buy you the yung fryer siya, yung iiwan mo yung mantika na lang, tapos isisindi mo na lang siya pag gusto mong gusto mo magprito. Pero hindi naman kasi ako madalas magprito dito sa bahay. Madalang. Magprito man ako itlog, ganyan. Most of the time, yung air fryer yung ginagamit. Prepare ako ng garlic. Mainit. Ayan, mainit na yung aking mantika. Let's add the chicken na. Unahin natin yung dito sa may Okay, be nice to me. Don't talsik-talsik in my face. Tatakot tuloy ako. Baka tumalsik sa face lock ko to. Ayan. Okay. Garlic. Let's make garlic.
And, habang wala akong ginagawa kanina mga kalalabs, tapos ko yung trabaho ko, nagbabasa pa rin ako ng mga comment. May nabasa pala akong comment doon sa vlog ko na shinare ko sa inyo yung mga bills yung binabayaran namin at kung sino nagbabayad ba ng mga bayarin. And may nabasa ako doon na bakit daw ang baba ng namin, kuryente namin or hydro or electricity bills. Kasi nabanggit ko, pag summer, nasa 30, pinakamataas na yung 35 ganyan. Tapos pag summer, pag winter naman, umaabot kami ng 200 or 200 plus. Depende. So, siguro po, kung nakatira kayo sa malaking bahay, depende ko anong size yung bahay nyo. So, yung appliances namin dito sa bahay is washing machine, dryer, ilaw of course, TV, mga computer, microwave, air fryer, tapos itong madalang ko nang gamitin yung oven. Itong namin, ref. And yun lang talaga, kasi nabasa ko ang binabayaran niya daw sa kuryente kahit yung mother niya is walang dryer at saka washing machine. Dryer or washing machine ba yun? Nabasa ko. 100 pa rin daw yung binabayaran nila. So, bakit kaya mahal? Sa amin talaga mura. Again, sa condo po kami nakatira ha. So, depende siguro kung gaano kalaki yung nyo, yung tinitirhan nyo. And ang tiklik din po pala, mga kalalas, kung ayaw nyong mataas yung kuryente nyo, yung heater, example, nag-on kayo ng heater, dapat lahat ng mga bintana nyo, mga ganyan, nakasarado. Tapos, yung heater nyo is nakaset lang sa, kunyari, 15 or 20 degrees, ganyan, nakaset na siyang ganyan. Huwag nyo siyang off and on, off and on, off and on, kasi pag ganun, tumataas daw yung electricity. Yun yung sabi ni Papa Dib sa akin. So, yun lang. Hindi ko alam, baka meron kayong jumper. Jumper! Sa Canada may jumper. Actually, nung doon pa kami sa lumang bahay namin sa Pinas nakatira dati, mataas yung binabayaran ni Edil nila sa kuryente. Pero nung lumipat na kami dito sa bagong bahay namin sa Pilipinas, bumaba yung kuryente niya. So, hindi natin alam. Baka may something sa electricity or mga wiring, something like that. So, i-check nyo na lang. Okay, mushroom. Gawa tayo ng mushroom. Meron pa ako natirang mushroom dito. I think I will use 3 pieces. Kasi konti lang naman yung gravy na gagawin ko. Siniko lang naman ang kakain nito. Kaya, konti lang. Pwede kayong gumamit ng canned mushroom kung wala kayong fresh mushroom. Okay. Kunin ko lang yung natin. Tawag dito. Lutuan. Okay, and then flour. Ito yung magpapaano sa atin. Magpapalapot ng ating mushroom gravy. Lutuin lang natin yung mushroom saglit. Okay. Lapit ko kayo para makita niyo yung ginagawa natin. Kita nyo ba? Yan. So, first is, lutuin natin yung mushroom. Lagay tayo ng konting olive oil. Oops, parami. Painitin lang natin yan. Okay, lagay natin yung mushroom. Lulutuin nyo lang to hanggang sa parang magka-brown or something. Ilagay ako ng konting asin at saka paminta dyan.
Transfer ko siya dito sa bowl. Okay, next is lalagay tayo ng butter. Ilagay ko na to lahat kasi konti naman na to. Lutuin natin yung butter. Lutuin, lusawin or tunawin. Ayan. And then, mag-a-add tayo ng flour. Tansya-tansya na lang. Then, haluin nyo. And then, maglalagay tayo ng water. But before that, let's add the mushroom. And then the garlic. And then add water. There. Tapos lalagay tayo ng soy sauce. Important, soy sauce. Kasi ito yung magpapalasa at magpapakulay ng inyong gravy. See that? Nag-iba yung kulay niya. See? Gravy na siya. And then, maglalagay kayo ng rosemary if you want. Kung gusto nyo lang naman, or thyme. So, lagay ako ng thyme. Dried thyme. Pwede kayo maglagay ng pampalasa dito. Kayo nang bahala. Lagay kayo ng, parang ako, lalagyan ko siya nito. Ito ang tawag na pampalasa. Kunti lang, para mayroon siyang lasa ba. Ayan. And titikman na lang, and then, taran, may gravy na kayo. Add lang ako ng konting black pepper pa. There. That's perfect. Ganun lang kadali. May mushroom gravy ka na. Tikman ko lang saglit kung okay na yung lasa niya. Perfect. Kita nyo? Dali lang. Pwede nyo to ilagay sa, nabanggit ko na ba kanina? Mashed potato. Masarap siya. Yum. Perfect. See? Gravy. Okay na. Patayin ko na siya. Dahil sakto na yung kanyang lasa. And then yung lapot. Ito naman yung ating chicken, oh. Paborito ni Nicole. Nicole is home. Hi. I'm gonna use this lemon, okay? Yeah, sure. Oh, yun natin yan. Your gravy is there. Yes, thank you. And your fried chicken. Thank you. Bigla ako nagutom. Kain ako ng itlog. Naglaga ako. Kasi hindi ko alam kung ano yung kakainin doon sa pupuntahan namin. Kasi get together lang siya. Nagdadalawang isip nga ako kung sasama ko, hindi. Kasama ka sa can bring some food. I don't think so. Pag Sharon daw ako, kaloka to. Inuwa pa akong Come on, please. No, of course not.
Magdadala ako Tupperware, no, mga kalab. Dala ka ng Tupperware para... Ano lang pala, sabi ni Papa Dave, first time lang daw nilang gawin to na mag-get together ng kanilang mga kliyente. So it's their anniversary, 15 years anniversary daw. Oh, Earls? It's not Earls, it's the Money Coach. Money Coach. Kain mga kalabs. Okay. It's your piece. Oh, it's really good, Nicole. Stop! It's so good. I've been craving fried chicken for so long. For so long, kinain mo na nga yung isa, natalsikan pa nga yung mukha ako. Why does it... Oh, is that garlic? Pampawala ng gutom. Yung ano, Pampawala ng Itlog. gutom, chia seed. itlog. Casual lang naman yun mga kalabs. Naka-ready na ako actually. Lip tint na lang yung ilalagay ko sa mukha ko. Yeah, lipstick. Kasi magtututbrush pa ako, of course. After this. And then, damit na lang. Jeans at saka ano lang naman yung susutin ko. What if you dress super fancy? Uy. Ingit? What's up? Uy lang. Aalis lang, Mi. Babalik din ako kaagad. Come here. I'm gonna come back right away. I'm gonna bring you something, okay? Tinatawag niya ako dun sa ano niya. Doon sa kainan niya. Eh, meron naman na siyang food doon. Cute-cute ni Uwe. Naka-ready na rin ako, mga kalalas. Ito na lang yung pa-outfit natin for today. Alam niyo, sa totoo lang, ayoko ng ano, like parang lumalabas ng ano. Like parang, paano ba i-explain doon? Yung parang magdi-dress ka, yung iisipin mo kung ano isusuot mo. Kasi ako talaga, bahay, grocery, sometimes sa mall. Pero kung ano yung sinusuot ko, yung parang simple-simple lang, yun lang. Kaya wala ako masyadong yung parang dress up, like dresses, mga kung ano-ano ka man dyang damit. Basta kung ano lang yung nakikita nyo sa akin na sobrang simple na damit, yun lang. Wala din akong ano, pang sapatos na yung pang, alam mo yung casual na, yung flat shoes or may konting high heels na ganyan, tapos black lang siya. Wala akong mga ganun, yung pabebing ano, pabebe talaga no. Yung pang office kinemi route na shoes, doll shoes bang tawag doon, be? Yeah, it's a doll shoes. Wala akong ganun. Kasi ako talaga, rubber shoes lang din ako. So, pag nagyayaya to si Papa, di ba, ganito, ganyan, nai-stress ako. Ano yung anxiety ko, yung parang lume-level up. Sumasakit yung sikmura ko na hindi ko alam kung na-overthink ko yung mga bagay-bagay. Mag-ano lang naman. Magdi-dress up lang naman. Pero, ito yung suot ko. Ayan, simple lang din. Tapos naka-ano lang din ako. Hindi ko nga alam kung okay siya. But that's okay. Basta mabango ako, yun. Basta malinis akong tignan, maayos yung mukha ko, yung kilay ko meron, okay na ako dyan. Pero ito yung outfit natin. Hindi ko alam kung okay siya. Sabi ni Nicole okay daw. Is it true, Nicole? Siya na ang namili. Kasi kanina yung jeans ko is dark color yung ano. Yeah, yung parang straight siya. Ito naman is ano siya. Jeans pa rin pero white jeans. Pero sakto, no? Okay din naman sa Samba shoes ko. Kasi hindi naman siya yung mga kalalabs. Hindi naman siya yung formal na event. It's just that meet and greet, pika-pika lang, para ano lang naman nila. Yung parang makilala nila yung mga kliyente nila. Kasi usually, yung mga kliyente nila, nakakausap lang nila through Zoom. Hindi pa sila hindi pa namin siya nakikilala yung namin, yung money coach namin in person. So this is the first time. So, yung mga kliyente, siguro mga around 40, something like that. Kung pupunta lahat, yung 40 or more, or something like that, or less. Pero, let's see kung ano mangyayari. Na-anxious ako, yung parang anxiety. Ta-na-na-na-na, parang anxiety. So, hindi na ako magbablog doon, no, mga kalalabs. Kaya mag-e-end na rin po ako ng vlog dito. So, yun na po yung vlog natin, kasi pagbalik naman namin ni Papa Dib dito, is wala na.
pahinga na, matutulog na. So, I'll be ending my vlog. Maraming salamat po ulit sa panonood ng vlog. Sana po ina-enjoy nyo. Please comment down below if you have more video suggestion or something like that. Mag-comment lang kayo kung ano pa yung gusto nyong makita sa vlog. And I know na nabanggit ko na to sa inyo before, but inuulitin ko ulit kasi syempre mahalaga din yung yung mga bagay-bagay na gusto nyong makita sa vlog, 'di ba? So ayun na po, maraming salamat po. God bless us all and don't forget to be kind. Bye-bye.